Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, welcome na naman po sa isa na namang episode ng ating Punto Diretso. Dito sa Punto Diretso, maiksi na lang po ito. Hindi na po tayo mag-greet ng mga viewers natin kasi maiksing talakayan lang po ito. Diretso po tayo sa punto. Ngayon po, ang ating topic, may bago na namang hiling sa ICC Pre-Trial Chamber si Atty. Kaufman, ang lead counsel ni Duterte. Ang kanyang kahilingan, urgent request for status conference naman pa. Ano ba itong si Kaufman? Ha? Kada na lang yata linggo. Kada na lang yata linggo, mayroon itong motion, mayroon itong request, at ang mga request niya, urgent request lagi. Ha? Tagyat. Ibig sabihin, urgent, tagyat. Hindi pwedeng patagalin. Ha? Ha? Alam nyo, tama rin yung sinabi ni Yusek Claire Castro sa kanya. Ang sabi ni Yusek Claire Castro kay Kaufman, Atty. Kaufman, you should do better than that. Mag-prepare ka na lang sa depensa ng kliyente mo. Totoo naman eh. Alam niyo mga kabunyog, mga kabayan, ang lahat nagpe-prepare na doon sa September 23, 2025. Yung confirmation of charges hearing. Kasi doon sa September 23, 2025, confirmation of charges hearing, i-confirm doon yung mga charges kay Duterte. Titingnan yung mga charges sa kanya. Ano ba ang mga charges sa kanya? Pangunahin na doon, crimes against humanity for murder. May mga napapabalita pa, rape, di umano, hindi natin masigurado. Malalaman natin yan doon sa September 23 mismo. Kung ano ba talaga ang mga charges sa kanya. Yun yung confirmation of charges hearing. Ipipresent din doon yung mga testigo, ebidensya. Kapag na-confirm doon na matibay nga ang mga charges sa kanya, ang mga testigo at ebidensya, magtutuloy-tuloy sa trial. Kaya actually, doon sa confirmation of charges hearing, napaka-importante nun. Dapat yun ang pinaghahandaan ni Kaufman. Kasi, kapag doon sa September 23, nakita na wala namang matitibay na ebidensya, saka yung mga charges kay Duterte ay mahina, hindi na magtutuloy sa trial. Hindi na magtutuloy sa trial yan. Parang kung sa atin, doon inaalam kung may reasonable, inaalam kung may probable cause para mag-proceed ang trial. So, napaka-importante niyan. Kung ma-determine na wala namang probable cause, hindi magpo-proceed ang trial. Kaya lang parang hindi hinahandaan yun ni Kaufman eh. Yung prosecution, handang-handa na ng mga ebidensya, ng mga testigo, nasa pang 12 na ng package ng mga ebidensya eh. Nasa 12 na, pang 12 na, pang 12 ng batch ng mga ebidensya. Kaya handang-handa na ang prosecution. Si Kaufman hindi eh. Kung ano-anong motion. Kung ano-anong motion. Ano ba yung mga motion niya? Motion na mag-inhibit yung dalawang judges. Nung hindi nag-inhibit yung mga judges, motion to disqualify yung dalawang judges. Dininay na naman yun. Mayroon na naman silang position na yung mga testigo at mga pamilya ng mga biktima ay dapat na ang mga identification nila ay mga government-issued IDs. Denied na naman yun. Mayroon na naman ngayong urgent request for interim release. Kung ano-ano. Tapos ngayon, ito na nga, mayroon na naman urgent request for status conference. Ano na naman daw ito? Ang ibig daw sabihin nito ng kampo ng defense, magpatawag ang pre-trial chamber, yung judges, i-convene sila. Ibig sabihin, yung judges, pre-trial chamber, saka yung defense, tapos yung prosecution, magharap. Anong status na ba ng kaso? Anong masasabi ng defense? Anong masasabi ng prosecution? Parang kung may mga observations ang defense, magsabi sila. Kung may observations ang prosecution, magsabi sila. Actually, ang prosecution hindi na nagre-request sa pre-trial chamber o sa judges na magpatawag ng conference. Ang ginagawa ng prosecution, naghahanda ng kanilang mga testigo at ebidensya para sa September 23,
confirmation of charges hearing. Yun ang pinaghahandaan ng prosecution. Kahit naman yung pre-trial chamber, yung mga judges, saka yung mga staff, nakahanda sila doon sa gagawing preliminary, yun nun sa confirmation of charges hearing. Si Kaufman lang ang hindi naghahanda para doon. Bakit? Alam niya ba na delikado talaga na kapag nagkaroon ng confirmation of charges, halos naman makukonfirm yung charges? Alam niya ba ni Kaufman, na-sense niya na ba na naman talaga, puproceed na yan sa trial? At kapag nag-proceed sa trial, talagang delikado ang lagay nila. Kaya kung ano-ano ngayong mga delaying tactics, kung ano-anong mga pang-aabala ang ginagawa ni Kaufman, kung ano-anong mga, siyempre, sasabihin niya, hindi ito dilatory. Hindi ito intended to delay the proceedings. So, mga gano'n naman yan. Ha? Pero ang malinaw dito, kung ano-ano lang mga ang malinaw dyan, pang-delay yan. Dinidelay ni Kaufman. Siguro, ikaw nga ba naman, ang mahal-mahal ng bayad sa'yo? Di siyempre, kailangan ang dami mong ipakitang ginagawa. Kasi kung wala kang ginagawa, parang sabihin, kung attorney, parang wala naman tayong ginagawa. Dito, ang daming pinapakita ni Kaufman na ginagawa. Kaya lang, lahat ng ginagawa niya, lahat ng motion niya, lahat ng request niya, denied. Bakit denied? Wala namang mga basis Walang mga basihan. Tulad nung disqualification ng mga judges, na daw yun, yung dalawang judges, bias daw yung mga yun. Partial daw yung mga yun. Ay wala. Walang basihan. Sa totoo lang, lahat ng judges, 18 ba yun? 18 na judges, lahat nagsabi, wala kahit isa na nagsabing hindi. Ang sabi ng lahat ng judges, walang matibay na ebidensya na bias ang dalawang judges na pinapadisqualify nila Kaufman. So wala, denied. Itong urgent request for interim release, sinasabi nila wala daw opposition ang prosecution. Yung pala, hindi naman totoo yun. Opposed pala ang prosecution. Ay, nakakahiya na itong si Kaufman. Tama yung sabi ni Yussi Claire Castro. Maghandaan niya na lang kasi yung depensa. Yun na, mag-focus na siya doon. Kaya lang, ang sabi ni Kaufman, kasi napipikon din kay Yussi Claire Castro, huwag mo kaming pakialaman, Claire Castro. Huwag mo akong pakialaman. Ang pakialaman mo yung ginagawa mo. Pikon na si Kaufman kay Claire Castro. Kaya lang, ang malinaw nga kasi dito, parang hindi preparado si Kaufman doon sa September 23 confirmation of charges hearing. Hindi niya pinag-aandaan. Samantalang, yun yung mas importante. Itong mga pang-aabalad, pang-delaying tactics na ito yung kanyang pinagkakaabalahan. Sa bagay, kailangan niyang gumawa ng ganyang mga hakbang para ipakitang may ginagawa siya. Ang mahal-mahal ba naman ang bayad sa kanya? Anyway. Yan mga kabunyog ang ating Ponto Diretso. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.